Pag siya raw ang konduktor, hindi ka na mapapapara. Kilalanin ang viral poging konduktor ng Cebu. Suspect! Suspect! Nahuling kinikilig sa konduktor na ito. Si mamang konduktor kasi makapal daw ang kilay, matangos ang ilong, at may ngiting pamatay. Jojowain. Isang ticket nga po mula Batanes hanggang Hulo. Kaya lumipad ang aming team. Magbabas lang pala papuntang Cebu. At pumara ng biyaheng Cebu City Mualbual kung saan naroon ang Conductor Bay ng mga bay, si Dixon. Marami tuloy ang napa-love knot sa kanya at napasabing, Mother, Mother, I am sick. Ala, nakuyapan? Call the conductor very quick. Ang taga-ticket sa bus, hindi akalaing ang isang simpleng video ang magiging ticket para magka-interes sa kanya ang publiko. Nalipay kay kuan mga kailangan ning kuan sad nga ni support ba. Then naulaw kay simply wala ko kay bawa to nga na videohan di ay. Wala ko ga-expect ba? Kahit siksikan doon sa bus, fresh sa tignan, malakas yung dating niya. Una, nagsmayag kamay kay videohan kung wala pabalo, pero pagka dugay-dugay na daw, kaya naman. Sa 6 na taon na pagkukonduktor ni Dixon, hindi raw ito ang unang beses na may nakapansin sa kanya. May mga pasahero nga magpa-cute-cute, may smile ko sa mga pasahero, akong kindat-kindata, malambing yung tono. Asa ka man magmahal? Pwede ba sa puso mo? Kung marami sa mga pasahero, parang mga mandirigma kapag siksikan sa bus, si Dixon parang bagong ligong baby pa rin. Dixon, freshness reveal naman dyan. Siyempre, maligo, perfume, para fresh. Para hamis ang now, magamit ako papaya soap o lotion. Hilig ko kaog mga utan. Nag-exercise ko mabuntag. Bata pa lang, pangarap na raw ng tubong Negros Occidental na si Dixon na makapunta sa kung saan-saang mga lugar. Pero kung ang iba, tuto pa rin ang dream na ito sa pamagitan ng pagiging flight attendant o piloto. Si Dixon, noon pa man, target na raw talagang maging konduktor. Ang pagkonduktor kay free ticket na ko para makatog ng lugar. Sa pagkokonduktor din daw kasi sila binuhay ng kanyang tatay Donald. I-clear na lang gid siya mo manrabaho og konduktor. Kay usapon pa idulo taman pug ka, nalipay yun ko nga gi-idol ko sa kong anak. Ang dalawa niyang kapatid, mga konduktor din pala. Opo, si Dixon, galing pala sa pamilya ng mga konduktor. Masaya ako sa trabaho ko bilang bus conductor kasi kapag umuwi ako sa amin, hindi na kailangan pa magastos. Pamilya, libre din. Maasahan po sila, masipag po sila sa trabaho. Taong 2018, nung naging konduktor ng bus si Dixon. Tara, sakay na! Hindi man daw kalakihan ang sweldo, ipinagmamalaki niyang marangal ang kanyang trabaho. Kung sabihin mo ka na, mamuha nga, bago kami ang tarong, masibisi sa tao ka. Doon na ako pangandoy sa kong kinikanan, kay kalipay, wave. Doon na sila tiguang, na masuportan, hindi ako ng... Dahil sa pagkukonduktor, nakakalibot daw si Dixon ng Cebu. Pinatili sa Oslo, nakita ka na turistad ng nalindot kayo sa Malbual. Cheers! Pero sa dinami-rami raw ng magagandang lugar sa mga probinsya, sa isang tanawin daw talaga nabihag ang kanyang puso. Sa dati niyang kaopisina na madalas niya rin noong kasabay sa bus, si Ivy. Nung sumakay ako, lumapit siya sa akin, nakipagkwentuhan, sobrang madaldal. Ma'am, stoplight ka? Ano? Kaya dili mo mawala kung paglantaw sa imo. Ikaw, stoplight ka? Kay, di sa mawala akong paglantaw sa imo. Tinuod? Nga naman. Akong sukli, wa pa ni mo nabalik. Ambi. Super drain ko kasi that time. Bigla siyang nag-ask ng number. Binigay ko kasi sobrang kulit niya. Consistent siya sa panliligaw at saka sa pagiging mabait. Tsaka pagiging loving.
Minsan, sinasadya ko na sumakay sa bus niya para makita ko lang siya na bumabiyahe. Kalaunan, naging sila at tinahak ang kanilang road to forever. Meron na sila ngayong 2 anak. Ang dagan sa mga kinabuhi. Like, para nagbasa, maginay lang, kapag yung ginagman. Solusyonan naman dito. Responsible, sweet father din po siya. Every time uuwi siya, palaging nag-aano sa mga kids, nagwe-play. Kamot ko nga mag-ipon kay para mauli mi sa Pasko sa Negros. Tumi dito mag-itsubena para pag-uwi kita. Mamingaw jud nga imong anak walayo nimo. Si Dixon, yung mga anak, pag ginamo nakauban, mga 3 na ka tuig ang milabay, nagsibuhi namin. Araw-araw man daw nadadaanan ni Dixon ang mga ipinagmamalaking tourist spots sa Cebu. Aminado siyang hindi pa niya napapasyalan lahat ng mga ito. Kaya sa araw na ito, tigil pasada muna siya para siya naman ang mag-enjoy sa Kawasan Falls sa bayan ng Badjan kasama ang kanyang misis. Mabuhay! Welcome to Kawasan Falls! Pangandoy nga dako sa picture mo kung makita nga nindot kayo. Nindot ki sa feeling, siyempre nakaligo ko sa gablo o bugnaw nga tubig. First time na ko nakari diri nga amo orang malabyan kada biyahe. Nag-dinner date din sila kasama ang mga anak. Kung naakay ganahan unta nga makauban dire kang aning ano siya buena kinsa man ko. Siyempre akong mama o papa, mamiss na ko sila kay siyempre wala na sila sa layo. Wala mi na dugan ni wala nagka-kauban lang salo-salo. Ang hindi alam ng mag-asawa, espesyal ang magsuserve sa kanila. Walang iba kundi ang kanyang tatay Donald at nanay Russell na bumiyahe pa mula Negros Occidental pa Cebu para lang makasama silang muli sa Noche Buena makalipas ang 3 taon. Kauban, pagit love, pagiti love. Nanalagi ka ma. Kukunti. Lipay kay nga daho ta kong lughan bagay, wa ko mag-speak nga maka-alis sila gapin. Lipay kay jud. Salamat kayo. Pagkatapos ng mahabang panahon, nakita rin ng proud lolo at lola ang kanilang mga apo. Sabi pa juga nga kita pod mi. Nga wa pay Pasko. Gusto mo bang mag-travel at laging may hawak na maraming pera? Take it from Kuya! Mag-konduktor ka! Tara, sakay na. Happy 20th anniversary mga kapuso! Para sa iba pang mga kwentong KMJS, i-follow lang ang KMJS Facebook fanpage at ang GMA Public Affairs Facebook account. Mag-subscribe na rin sa GMA Public Affairs YouTube channel. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.